hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Sa gitna ng mainit na panahon, umiinit din ang mga eksena sa politika habang papalapit ang eleksyon. Formal na kasing nagsani-puwersa ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos at Lakas CMD na partido naman ang kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez at ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Para sa iba pang detalye, nasa linya natin si Maricel Halili. Maricel? Yes, Ruth, 5 buwan bago ang filing ng candidacy para sa midterm elections, tila muling binubuhay ang unit team. Kanina personal na sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda ng alyansa sa pagitan ng kanyang Partido Federal ng Pilipinas at ng Lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Pagdating sa Manila Polo Club, kabilang sa mga kinamayan ni Marcos, si dating Pangulo at ngayon ay Lakas CMD Chairman Emeritus at Pampanga Representative Gloria Arroyo. Matatandaan na malaki ang bahaging ginampanan ni CGMA nung nakaraang presidential elections para mabuo ang alyansa ni na PBBM at ni Vice President Sara Duterte bago kumalas ang bise sa Lakas CMD. Sa kanyang talumpati kanina, sinabi ng Pangulo na ang tema ng pagkakaisa ng PFP at Lakas CMD na unity nagsimula pa nung nakalipas na kampanya at nakita naman na tanggap ito ng taong bayan. Bukod daw kasi sa naging matagumpay sila nung nakaraang eleksyon, nakikita ito ngayon sa pamamalakad gamit ang tinatawag na whole of government approach. Git ng Pangulo, hindi naman magagawa ng ehekutibo ang mga programa kung walang tulong ng lehislatura. Binigyang diin niya ang anyay transformative politics kung saan dapat daw may structural at policy changes at hindi lang basta makarecover ang ekonomiya o bumalik sa estado noong 2019 o bago ang pandemya. Sa event kanina, nakita ring nagmano si Speaker Romualdez kay CGMA. Matatandaan na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa nung nakaraang taon matapos matanggal si Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Ipinagmalaki naman ni Romualdez na pinakamalaking partido sa Pilipinas ang PFP at ang Lakas CMD. Nasa 100 daw ang miyembro ng Kongreso na bahagi ng Lakas CMD habang mayorya ng lokal na opisyal ay bahagi ng PFP. Ruth, kanina tinanong din natin si House Speaker Romualdez kung isasama ba nila ang hugpong ng pagbabago na partido naman ni VP Sara at ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban. Ang sabi ni House Speaker Romualdez, pag-uusapan pa nila ang mga bagay na ito pero anything is possible. Ruth? Maraming salamat, Maricel Halili. Fail o bagsak? Yan ang grado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mga bagong tirada, bumuwelta rin si Duterte sa International Criminal Court sa gitna ng mga ulat na posible na siyang ipaaresto ng korte. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Pasado alas 6 kagabi nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte para lumahok sa prayer rally sa Dumaguete City. Pero pagdating pa lang ni Digong, dismayado na ito. Sa loob kasi dapat ng Freedom Park ng lungsod gaganapin ang rally. Pero sa mismong araw rin, biglang binawi ang permit at saka isinara ang parke. Hindi umalis sa lugar ang mga kalahok sa prayer rally at doon na nila ipinagpatuloy ang programa. Tahasa namang pinangalanan ni Duterte kung sino ang nasa likod ng pagbawi ng permit. Ewan ko ba kung bakit, anong klaseng utak. Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang Malacanang. Kung ganon ang style ng local government, napakawalang kwenta. Hanap kayo ng iba. Sa kanyang talumpati naman, muli ring binakbakan ni Duterte ang isinusulong na pagbabago sa 1987 Constitution. Nauna nang sinabi ng House of Representatives na layon lang ng charter change na baguhin ang economic provisions para mas maging madali ang pamumuhunan ng mga foreign investors sa bansa. Pero kagabi, muling iginiit ni Duterte na may ibang agenda sa Chacha, sabay hirit sa mag-amang Bongbong at Ferdinand Marcos. Huwag kayong pumasok sa Chacha at huwag kayong pumayag. Kasi pag ginalaw yan, wala nang katapusan. Huwag mong pakialaman yung konstitusyon
Kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan. Kaya lang kinakalkal mo. And every time yung tatay, pati ngayon itong anak, si Ferdinand Jr., gustong baguhin. Babala ni Digong kay Pangulong Marcos Jr. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Binigyan din ni Duterte ng grado ang 2 taong panunungkulan ng Pangulo. Hindi naman kita iniinsulto pero yung para sa akin, yung performance mo is or was until now and still is a dismal failure. Wala kang basta ikaw lang dyan sa itaas puro ka English. Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga panibagong tirada ng dating Pangulo. Naglabas naman ng sama ng loob si Duterte tungkol sa bali-balitang plano ng International Criminal Court na arestuhin siya. Kaugnay pa rin ito ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Magsirko-sirko na yung mga tao dyan, tumbling-tumbling na, yung mga anak na may naging bangag na. Nasaan kayo? Nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong? Mga kayo. Tapos pupunta kayo dito, prisuhon, gunin mo. Tagang-tagag itlog. Bastos yung ginagawa ninyo. Bastosin ko kayo. Huwag kayong magpa-alipin ng puti. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala! Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinaiimbestigahan na ng Department of Justice ang umano'y di makataong body search sa mga babaeng bisita sa Nubilibid Prison. Sa isang pahayag, sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, mananagot ang mga officer na mapatunayang umabuso sa kanilang otoridad pagdating sa pag-iinspeksyon ng mga bisita. Yan ay matapos ibulgar ng asawa ng 2 political prisoner na bilang bahagi ng body search, pinaghubad raw sila ng underwear, pinag-squat at pinatuwad pa habang exposed ang maselang bahagi ng katawan. Samantala, habang gumugulong naman ang investigasyon, suspendido ang 7 officers ng Bureau of Corrections. Una nang sinabi ni Bucor Chief Gregorio Catapang Jr. na bahagi ng protocols nila ang ganitong klase ng inspeksyon para maiwasan ang pagpuslit ng kontrabando sa Bilibid. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Sumipa ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila dahil daw sa sobrang init. Umaabot na ng 150 piso kada kilo ang bentahan ng Baguio beans sa Kamuning Market. Mas mataas yan ng 70 piso kumpara sa dating presyo. 40 pesos kada kilo naman ang nadagdag sa presyo ng kalamansi at sayote. Tumas din ng 20 pesos ang ampalaya at sitaw kumpara sa dating presyuhan. Paliwanag ng mga tindero sa palengke, madalang na ang supply ng ilang gulay dahil sa matinding init. Matinding init din ang tinuturong rason naman ng taas presyo sa baboy sa Metro Manila. Base kasi sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot na sa 380 piso kada kilo ang kasim. Samantala, nasa 400 piso kada kilo pa rin ang pinakamataas na bentahan ng liempo.
At usapin pa rin tungkol sa ating panahon dahil sa labis na init, pinasususpindi muna ng Health Department ang lahat ng indoor activities ng mga eskwelahan. Yan at iba pang issue sa kalusugan, talakayin natin kasama sa linya ng telepono si DOH spokesperson ASEC Albert Domingo. Magandang hapon po, ASEC. Bigyan po kami ng detalye tungkol dito sa order nyo sa mga eskwelahan. Yeah, hi Ruth. Magandang hapon. Medyo magkaroon lang tayo ng slight correction. Hindi kami nag-uutos na mag-suspend ang mga eskwelahan. Kami ay nagre-rekomenda. Ang okay. desisyon ay nasa DepEd pa rin. Okay. Ano po yung recommendation nyo nga, ASEC? Yeah, the recommendations are given a certain cut-offs. May mga set point tayo na kunyari pagka meron tayong temperaturang narating which actually follows the heat index para bang readout. Ito, I'm looking at the list, no? Pag umabot tayo sa 27 to 32, which is the caution na heat index, wala pa kaming sinasabi na modality shift. But we are focusing on the recommendation to keep activities unrestricted but monitor participants for signs of heat illness. Kapag tumaas naman to extreme caution, which is 33 to 41, yung modality shift, not only in schools but also in workplaces, as a recommendation is optional. Yung activities natin, we should reschedule activities to a cooler time of the day and increase the number of rest periods and hydration breaks. Kapag naging danger from 42 to 51 ng heat index, recommended na namin ang modality shift sa workplaces and sa schools. Tapos yung activities natin dapat i-restrict na para dun sa mga hindi sanay sa init at of course pumili ng mas malamig na oras. Pag umabot pa ng 52 or greater ang heat index, extreme danger, highly recommended na ang modality shift sa workplaces and schools. Tapos recommended namin na wag nang ituloy yung mga outdoor and physically intensive activities. Always subject to the decision of the responsible department or entity. Yung suggestion niya pala also covers workplace. Ano po, ASEC? Paki-explain lang ulit kasi ano po ba ang epekto dahil dito sa matinding init? May mga reports din na may posibleng magka-heat stroke, dehydration. Yeah, yung epekto kasi niya, so una sa lahat, yung pinagkaiba ng mga different levels ng heat index, that is really more of a function of probability. Ibig sabihin, mas malakas ba ang pagkakataon na ikaw ay magkaroon ng heat stroke kapag extreme danger? Yes. Compared sa caution na mas mababa. Pero pag sa caution, kung may mga tao na mahina ang katawan or hindi masyadong sanay sa init ng panahon, baka sila ay magkaroon ng heat stroke. So, yun po ay parang storm signal warning. Parang sa mga bagyo, na kapag sinabi natin signal number 1, signal number 2, signal number 3, lahat yan may bagyo. Yung signal number 3, mas mabilis ang darating yung bagyo. Sa isa pa pong issue, medyo related rin to sa panahon ng summer. Usually, itong pagtaas po ng kaso ng mga rabies or rabies po, may mga ospital na libo-libo daw po yung mga nagpapaturok dyan dahil sa ng rabies. Kontra rabies. Yeah. Actually, ang bilang natin ng rabies as of March 29, if I'm not mistaken, nasa 89 cases pa rin tayo, no? The good news is, kung dumadami yung bilang na nagpupunta sa ospital para sa animal bite consult, ibig sabihin, nagpapakonsult, ibig sabihin, Ruth, na iiwasan natin yung pagdagdag dun sa bilang ng rabies cases. Kasi pag nagbilang tayo ng rabies case, kapag bilang ka na ng DOH, namatay ka na. Because all rabies cases are deaths. But if the news is mas marami nagpapaturok, ibig sabihin mas marami tayong nasasalba dun sa peligro ng rabies. Pero yung access daw po kasi halimbawa dun sa mga malalayong lugar or sa mga probinsya, nagpupunta pa po sila dito sa Maynila eh. Yeah, we will check on the supply distribution of the vaccines dun sa ating or tinatawag na post-exposure prophylaxis. Kung sa kanilang lugar po ay walang makukuhang supply, tama po naman yun. Pwede silang pumunta sa ibang animal bite center or ER. At ipaalala lang po natin sa lahat ng ating hospital and animal bite center, hindi po localized yung mga supply natin. Kahit sino pong Pilipino, kahit sinong kababayan natin ang pumunta sa inyo, ay dapat pong bigyan ng serbisyo. Mabilis na paalala lang ho to avoid rabies, ASEC.
Yes, thank you, Ruth. No, ang rabies, kaya po siya tumataas sa panahon ng ganito ng summer kasi mas maraming tao ang lumalabas, mas maraming tao ang nagkakaroon ng activities outdoor, and ang mga aso at pusa ang pinanggagalingan ng kagat ng na may rabies. Mahalaga po na prevention is better than cure. Kung tayo po ay may alaga or tayo po ay nasa lugar na maraming aso at pusa, ipabakunahan po natin yung ating mga alaga. Libre naman po yan sa ating mga local veterinarian's office ng local government. And tayo po naman na mga may-ari ng pusa, wag natin silang laruin masyado na makagat tayo. Let us know how to handle them properly. Maraming pong salamat kay DOH spokesperson Asek Albert Domingo. Narito naman ang balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Kakulan ng mga lalaki sa isang resto bar sa Navotas na uwi sa pananaksak. Isa ang patay. Congressman Sandro Marcos may sagot sa mga pag-atake sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. At ang pasilip sa inaabangang high streets na mapapanood dito sa TV5. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.